dito. Nako, kabahan kayo. Mga DDS na atat na mawala si Marcos at papalit sa posisyon si Sara, huwag kayo mag-expect. Tignan ninyo mga kababayan. Gawin nating example, ang eleksyon sa lokal. Bakit? May eleksyon ba? Di ba? Pwedeng i-postpone ni Marcos ang eleksyon. Yung barangay eleksyon na na-postpone Talamak ang nakawan, talamak ang katiwalian. So may rason si Marcos na i-postpone itong eleksyon. Walang eleksyon maganap sa 2028. Tignan nyo nga yung barangay eleksyon, hindi nga natuloy Diba? Hanggat hindi matatapos ito, walang mananagot, walang makukulong. May possibility at gawing rason ni Marcos, wala mo ng eleksyon. Bakit? Kasi pag nag-eleksyon sa 2028, magiging kwento ito Thank you na lang ito, mga kababayan. Ito mismo, mga kababayan, dito ipatunay ko sa inyo na si Digong duwag. Tignan nyo Pakinggan ninyo ito, mga putang inang DDS. Yung sabihin ni Digong. Alam nyo, ang pag-asa ng ating bansa, mga kababayan, si Marcos lang ang makakapag-resolba ng korupsyon sa ating bansa. Si Digong, walang kakayahan yan, duwag yan. Anong sabi niya? 3 to 6 months kapag ako nanalo, patayin ko kayo, ubusin ko ang droga. Putang ina, nung in-interview ni Jessica, ito, mabigat, diba? Dalhin mo, ang bigat. Hindi ko kaya ubusin ang droga. Nandyan ang mayor, congressman, governor, senador, police, retired general. Hindi ko kaya. Ito, iuwi mo. Diba? Kita mo, ang bigat. Sabi niya, hindi niya kayang sugpuin ang droga. Ngayon naman, mga kababayan, Mami Tess, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. So ngayon, mga kababayan, ito naman, korupsyon. Sinabi din mismo ni Digong na hindi niya kayang sugpuin. Kaya ang sabi niya, maghanap kayo ng panibagong Marcos. Eto na, pakinggan ninyo. Eto. Kasi baskin sa if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As that the papers go back and forth inward. That is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Diba? Sabi ko nawalaan ako ng gana. At sabi ko, nagsisi ako. Duwag talaga siya. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, hindi niya kaya. Kung araw-araw na lang, pati every table, dito sa Pilipinas, ganon, hindi ko talaga mahabol. Diba? Tignan nyo. Kaya ko. Pero sa batas na ito, Constitution. Even if you give me 20 years, I cannot. From the future. Diba? Kita nyo, si Digong na mismo nagsabi, yung korupsyon sa Pilipinas, yung katiwalian, yung kababuyan ng mga politiko, hindi niya kaya. Kahit bibigyan pa siya ng 20 years, hindi niya kayang linisin. Sa konstitusyon na ito, puro baboy ang politiko. Hindi kaya ni Digong. Ito pa, pakinggan ninyo Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere. Diba? Kita nyo? Maghanap uli kayo ng Marcos. Ulitin ko Dito. Ayan. Do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Diba? Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Pero kung sabihin mo, mag-improve tayo beyond the level that we find ourselves, economically, politically, well, I'm sorry, I'm telling you, hindi dadating yan. Not even half what Hong Kong will be in 30 years. Diba? Sobra kasi I don't know, but the Constitution that I'm not trying to criticize. Bongbong. I'm getting very angry. This is what's happening here. Hindi naman. Paano naman? Pero wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng public works. Walang ginawa. Kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala. Diba? Wala kang makita.
Kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big Sabi ko sa inyo mga kababayan, mismong si Digong nagsabi, hindi niya kayang sugpuin dahil sa konstitusyon ng ating bansa. Maghanap kayo ng bagong Marcos. Marcos lang ang makapagpabago ng ating bansa. Bakit ito? I will tell you frankly, mga kababayan. Ganito yan. Bakit hindi ni Digong kayang sugpuin ang korupsyon sa Pilipinas? Una, pakinggan ninyo mga DDS pakinggan ninyo. Bakit? Korupsyon, droga, hindi niya kayang sugpuin. Una, kapag inubos ni Digong lahat ng droga, lahat ng drug lords, nga siya, madadawit siya. Bakit? Halos lahat kasi ng drug lords kaibigan niya. Tignan ninyo, economic advisor Michael Yang, drug lord. Economic advisor niya. Di ba? Halos lahat ng mga hinihinala at diniklarang drug lord, may mga picture na kasama siya. So, hindi talaga niya masugpo-sugpo ang droga. Pangalawa, ang korupsyon sa Pilipinas. Paano mo masugpo or masugpo ni Digong ang korupsyon sa Pilipinas? Una, hindi din niya kayang patayin yung mga politisyan na nangungurakot kasi bakit? Kaibigan niya. Lahat kaibigan niya. Sabihin natin, sino ba yung mga kontraktor na putang inang yan na nagpapahirap at nagpapabaha sa ating bansa? Kay Bongo pa nga lang, dalawa na, stepbrother at tatay. Bilyon ang natanggap ng tatay, 1,300,000 plus ang natanggap ng stepbrother. Kung patayin niya yung dalawang yan, tauhan niya si Bongo. Kaya ba niya? Kaya hindi niya masugpo-sugpo. Paano niya sugpuin ang droga at korupsyon kung pati siya dawit dyan? Diba? Tanong ko, mga kababayan, patunay Ken na may korupsyon sa panahon ni Digong. Eto pakita ko sa inyo. Huwag kayong umiyak, mga DDS. Huwag kayong umangal. Huwag kayong umiyak. May ipakita lang ako sa inyo. Pakita natin. Totoo kaya yan, Ken, na may korupsyon? Totoo kaya yan, Ken? Na may, tawag dito, sa panahon ni Digong, may korupsyon kaya? Yung flood control bang yan, Ken? Ay, sa panahon ni Digong, nandyan na ba yan? Eto. Tulong Duterte po, may mga budget na po sa flood control. Dapat po walang masayang, ni piso na pera po ng gobyerno. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply. Ulitin ko Panahon ni Pangulong Duterte po, may mga budget na po sa flood control. Dapat po walang masayang, ni piso na pera po. Panahon pa lang ni Duterte, may budget na sa flood control. Ito pong salitang ito, mga kababayan, nagsalita po si Bongo dito, correct me if I'm wrong, sa Cebu. Sa Cebu po ata siya nung time na to. On record, competed during Duterte admin, ghost flood control. Siya ni mismo nagsabi, nadulas mismo si Bongo. Sa panahon ni Digong, may budget na po sa flood control. Tanungin ko lang po, mga kababayan, yung panahon ni Digong may flood control, may budget. Ang tanong, gumagana ba? Gumagana ba, mga kababayan? Ito, continue natin balik natin. Panahon ni Pangulong Ah. Duterte po, may mga budget na po sa flood control. Dapat po walang masayang, ni piso na pera po ng gobyerno. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Ang Alfrego, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Bilyonaryo News Channel, madalas bahain ang kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018, kabilang ang CLTG Builders na pagmamayari naman daw ng ama ni Go. Yan ay dahil sa pag-corner umano ng billions worth of contracts sa Davao Region, kasamang DPWH for over a decade. Noong 2017, sa termino ni FDRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa infra funds ang Davao Region. That's double the amount of 2016's at 43 billion project nung panahon ni Digong ang Davao Region. o hindi naman daw natapos. Karamihan sa project sa 43 billion na delay or hindi natapos. Ngayon, tanungin ko kayo, mga kababayan, panahon ba ni PBBM yung nakawa na yan?
Bilyonaryo news yan, mga kababayan. 43 billion ang budget dyan sa proyekto ng Davao Region sa panahon ni Digong. Kadalasan sa 43 billion budget, kasama dyan ang sa tatay ni Bongo, sa stepbrother ni Bongo, hindi natapos or na-delay. Eto na. Ako ni Pangulong Duterte po, may mga budget na po sa Kita ninyo? Dapat po walang masayang ni piso na pera po ng gobyerno. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Ang Alfrego, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Billionaire News Channel, madalas bahain ang kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018, kabilang ang CLTG Builders na pagmamayari naman daw ng ama ni Go. Yan ay dahil sa pag-corner umano ng billions worth of contracts sa Davao Region, kasamang DPWH for over a decade. Noong 2017, sa termino ni FDRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa infra fund. 43.77 billion pesos. Cash! Yeah! 43.77 billion pesos. Cash! Yeah! Cash! Yeah? Nasaan po yan? Mga kababayan, cash! Yeah! Bawat pamilya, may bigas, cash! Yeah! Wala akong sinabing pangalan, ha? Ginaya ko lang. Kita ninyo? 43.77 billion cash! Yeah! Kita ninyo? Nadulas na mismo si Bongo. May budget na daw sa flood control na panahon ni Digong. Hindi daw masayang ang pera. Ang tanong, gumana ba lahat ng flood control na yan? Nagawa ba yung iba? Yung iba delay, yung iba wala. Di ba? Kita ninyo? Yung iba delay, yung iba wala. Guni-guni nyo lang yan. Kaya nga sabi ni PBBM, mahiya naman kayo. May mga flood control. Yung iba gawa, hindi tapos. Yung iba guni-guni lang. Kasi nga, tignan ninyo.